May tatlong teenager na agad-agad dinala sa emergency room isang gabi. Sobrang bilis ng tibok ng kanilang mga puso, nilalagnat ng todo at nawawala sa katinoan dahil sa matinding hallucination. Ang dahilan, hindi naman galing sa illegal na droga, kundi isang gamot na makikita mo ngayon sa medicine cabinet ng milyong-milyong bahay sa Amerika, pati na rin sa Pilipinas. Noong August 2020, may 15-year-old na babae sa Oklahoma nang namatay matapos uminom ng napakaraming Benadryl para sa isang TikTok challenge. Hindi siya ang una at nakakalungkot man, hindi rin siya ang magiging huli. Alam mo naman kung gaano kabilis kumalat ang mga trends sa TikTok, di ba? Mga sayaw, mga pranks at challenges. Karamihan dyan, harmless at fun lamang. Pero may mas madilim na nangyari nung may mga users nag-promote ng Benadryl Challenge na nagsasabing kapag uminom ka ng maraming allergy medicine na ito, mag-hallucinate ka raw at makakakita ng mga gumagapang-gapang na mga gagambas sa pader. Pero ang totoo, yung hallucination na yan, hindi yan trip na masaya. Yan ang desperadong warning signals ng utak mo habang unti-unti nang bumibigay ang katawan mo. Tuwing may nagpo-post ng video na ginagawa ang challenge na ito, para na rin silang naglalaro ng Russian roulette sa kanilang buhay. Kasi, tingnan mo, ang Benadryl, hindi yan tulad ng tubig na pwede kang uminom ng uminom kapag nauuhaw ka. Parang precision tool yan. Nakakatulong kung tama ang dami pero nakamamatay kapag inabuso. Alam na alam ng doktor kung gaano karaming diphenhydramine, yan ang totoong pangalan ng Benadryl, ang kaya ng katawan mo. Uminom ka ng 1 o 2 pill, mapapagaan ang allergy mo. Pero ang 12, baka huminto na ang puso mo. Ang nakakatakot sa challenge na ito ay kung papaano ito kumakalat. Ang mga social media algorithms, wala silang pakialam tungkol sa delikadong content na ito. Ang importante sa kanila ay kung makaka-engage ba ito. Kapag may nag-post tungkol sa kanilang Benadryl trip, pwedeng umabot sa milyong tao ang video bago pa makapagbigay ng babala ang mga medical professionals. Kaya nga napilitan ng FDA na mag-issue ng urgent warning na bihira nilang gawin para sa over-the-counter medicines. Ang science sa likod ng kung bakit nakamamatay ang challenge na ito ay kapansin-pansin pero nakakatakot. Ang katawan mo ay gumagana sa pamamagitan ng complex systems ng mga chemical signals. Parang bilyong-bilyong text messages na pinapadala sa pagitan ng mga cells mo. Ang Benadryl ay gumagana sa pamamagitan ng pag-block ng ilan sa mga mensahe na ito. Specifically, yung mga nagdudulot ng allergy symptoms. Pero kapag binahana yung sistema mo ng sobrang daming messages, parang nag-jam na lahat ng radio frequency ng sabay-sabay. Hindi na makakakuha ng signal ang puso mo para mapanatili ang normal na rhythm. Nawawala na ng kontrol ang utak mo sa temperature ng katawan. Nagpe-fail na ang mga organs mo kasi nga, hindi na sila makakapag-usap sa isa't isa. Ayon sa emergency room doctors, may mga kabataan na dumating sa kanila na ang heart rate ay lampas 200 beats per minute. Parang tumatakbo ka ng marathon kahit nakaupo ka lang dyan. Literal na niluluto ng init ang kanilang katawan mula sa loob habang nawawala naman ang temperature regulation. May iba naman na nagkaka-seizure pa ng sobrang lala na nababali na ang mga buto. At yung mga hallucination, hindi yan masaya o pang-recreation. Yan ay nakakatakot na karanasan habang unti-unting nawawala si reality ang utak. Ang tunay na nakakalungkot dito ay kung papaanong sinasamantala ng challenge na ito ang basic brain chemistry. Tuwing may nakakuha ng likes o views sa social media, naglalabas ng dopamine ang utak natin, yung feel-good chemical na dahilan kung bakit masarap kumain ng chocolate. Nagdudulot ito ng powerful feedback loop. Mas extreme na content, mas maraming views. Kaya natutulak ang mga tao na gumawa ng mas delikadong bagay para sa mas malaking reward. Dagdag mo pa dito ang utak ng mga teenager ay hindi pa fully developed pagdating sa risk assessment. Kaya recipe for disaster talaga ito. Ang pinaka nakakatakot sa challenge na ito ay hindi lang yung dami ng teens na napupunta sa emergency room, kundi kung gaano kabilis mag-deteriorate ang sitwasyon pagkatapos nilang lunukin yung mga pills. Karamihan kasi akala nila may sapat silang oras para humingi ng tulong kung may nangyaring masama. Pero sa Benadryl overdose, nagsisimula ng mag-malfunction ang utak mo bago mo pa ma-realize na nasa panganib ka na. Isipin mo, ang utak mo bilang pinaka-advanced na command center sa mundo. Kada segundo, milyong-milyong signals ang pinapadala at tinatanggap nito gamit ang mga chemicals na tinatawag naman nating neurotransmitters. Ang mga signals na ito ang kumokontrol sa lahat, mula sa tibok ng puso hanggang sa paghinga mo. Sa temperature ng katawan mo na rin hanggang sa kakayahan mong mag-isip ng malinaw. Kapag binaha ng toxic levels ng Benadryl itong command center na ito, para kang nagpuhos ng molasses sa isang supercomputer,
lahat ay magsisimulang mag-short circuit. Mabilis na dumarating ang unang warning signs. Kadalasan within 30 minutes yan. Matutuyo ang bibig mo na parang may ninunguya kang cotton balls. Lumalabo ang paningin mo pero hindi yung gentle at fuzzy lamang. Parang may nagpe-play ng focus knob sa mismong reality. Bibilis ang tibok ng puso mo. Sobrang lakas na maririnig mo sa mismong tenga mo. Pero itong pinakadelikadong part. Sa puntong ito, naka-interfere na ang gamot sa kakayahan mong ma-realize na kailangan mo na ng tulong. At habang lumilipas ang oras, lumilika ng nakakatakot na domino effect sa katawan mo ang overdose. Nawawala ng kakayahan ng utak mo na i-regulate ang temperature at nagsisimulang uminit ang katawan mo mula sa loob. Hindi lang to ordinaryong lagnat. May mga nakita na ang mga emergency room doctors na tumaas ng sobra ang temperatura ng mga pasyente hanggang sa magka-seizure sila. Ang puso mo na mabilis na ang tibok magsisimula ng mag-irregular dahil naguguluhan ang mga electrical signals na kumukontrol dito. Yung mga hallucination na nararanasan ng mga tao hindi yan katulad ng mga special effects sa pelikula. Ayon sa mga doktor, may mga pasyenteng nakakakita ng mga gagamba na lumalabas sa kanilang mga balat. Mga shadow people na nakatago sa mga sulok o nakakarinig ng mga boses na wala naman talaga. Pero hindi mo pwedeng tiisin lang to kasi hindi recreational hallucinations ito. Signs to na nasa malubhang kalagayan ng utak mo. Maraming pasyente ang tuluyan ng mawawala sa realidad. Hindi na makikilala ang pamilya o maiintindihan na kailangan na nila ng medical help. Ang nangyayari sa loob ng katawan mo habang lahat ng ito ay nangyayari ay parang sunod-sunod na system failures. Binablock ng gamot ang isang importanteng neurotransmitter na tinatawag nating acetylcholine na kailangan ng katawan mo para sa halos lahat. Pagkontrol ng heart rate, pag-manage ng body temperature, pagpapanatili ng koordinasyon ng mga organs. Kapag wala to, unti-unting nawawala sa kontrol ang mga systems ng katawan mo. Para itong isang syudad kung saan biglang nagpa-flash ng random colors ang lahat ng traffic lights. May limitadong window ang emergency room doctors para gamutin ang malubhang kaso. Hindi nila pwedeng ipump na lang ang sikmura mo kasi pagdating ng karamihan ng tao para humingi ng tulong na absorb na ng katawan ng gamot. Kailangan nilang labanan ng maraming problema ng sabay-sabay. Pagkontrol ng seizures, pag-ayos ng delikadong heart rhythms, pagpapababa ng sobrang taas na body temperature at pag-iwas na rin sa organ failure. May mga pasyenteng kailangang ilagay sa ventilator dahil sobrang irregular na ng kanilang paghinga. Ang pinaka nakakabwisit para sa mga medical professionals ay walang antidote para mabilis na ma-reverse ang Benadryl overdose. Kaya nilang gamutin ang mga symptoms pero hindi basta-basta ma-flash out ang gamot sa sistema mo. Kailangan nilang suportahan ang vital functions mo at umasa na lang na kakayanin ng katawan mo hanggang sa ma-process ang mga toxins. Para itong pagprotekta ng syudad sa gitna ng bagyo. Hindi mo mapipigilan ng bagyo, obviously, pero magagawa mo lang ay subukang pigilan ang pinakamaraming pinsala habang hinihintay mo itong lumagpas. Ano kaya nagtutulak sa isang tao na baliwalain ang lahat ng warning signals, lahat ng common sense at uminom ng posibleng nakamamatay na dami ng gamot para lamang sa social media fame? Ang sagot ay nasa malalim na koneksyon ng ating utak at mas kapanapanabik ito kaysa sa iniisip mo. May nakitang kakaiba ang mga scientists na nag-aaral ng fenomeno na ito. Ang utak natin daw ay nagpaprocess ng social media influence ng halos kaparehas ng pagpaprocess ito ng peer pressure, pero times 1,000 ang lakas. Kapag nakakita ka ng daan-daan o libu-libong tao na gumagawa ng isang bagay, na-overwhelm ang natural risk assessment ng utak mo. Hindi lang ito tungkol sa pagnanais ng likes o follows. May kinalaman ito sa primal need nating maging kabahagi ng grupo na naka-hardwire sa ating survival instincts. Noong prehistoric times, ang paglaban sa grupo ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ngayon, yung parehong survival circuit na yan, yung umaandar kapag nakakakita tayo ng viral trends, kahit pa delikado ito. Ang utak ng mga teenager particularly vulnerable sa effect na ito dahil hindi pa fully develop ang kanilang risk assessment systems. Habang ang mga adults naman na nakakakita ng dangerous challenge na ito ay iniisip na ang tanga-tanga naman yan. Ang mga kabataan ay kadalasang nakikita ang parehong challenge at iniisip na ginagawa ng lahat so malamang safe to. Dagdag mo pang dopamine rush mula sa social media engagement at may perfect storm ka na para sa biological at psychological factors na nagtutulak naman sa mga tao patungo sa mapanganib na desisyon. Ang nakakaloka sa Benadryl challenge na ito ay kung papaano ito kumakalat. Hindi tutulad ng obvious na panganib na trigger agad ang natural fear response natin. Ang challenge na ito ay nagpapanggap na relatively safe. After all, over-the-counter medicine lang naman to, di ba?
Ang false sense of security na ito ay nakabypass sa normal danger detection systems natin. Para itong may security system ka na magaling humuli na magnanakaw, pero hindi makikita ang panganib ng gas leak. Kasi nga, invisible yung gas leak para sa detection na yon. Nakababaliw kung gaano kabilis kumalat ang mga challenges na ito. Dati ang mga mapanganib na trends ay aabutin ng mga linggo o buwan para kumalat sa isang school o sa community. May oras sa mga magulang, mga teachers, pati na rin mga health professionals para mag-intervene. Pero ang social media algorithms ay kayang mag-push ng delikadong content sa milyong viewers sa loob lamang ng ilang oras. Pagdating ng mga warnings, daan-daan o libu-libo na ang posibleng sumubok sa challenge na ito. Ang mga medical professionals at social media experts na nag-aaral ng fenomeno na ito ay nakatukoy ng isang crucial pattern. Ang mga challenges na ito ay kadalasang tinatarget ang tinatawag ng mga psychologists na invincibility fallacy. Ang paniniwala na ang masamang bagay ay nangyayari sa ibang tao, hindi sa iyo. Kaya nga, kahit ipakita mo sa mga kabataan ang statistics tungkol sa overdose deaths, madalas hindi ito effective sa mga deterrent. Naiintindihan nila ang panganib sa isip nila pero hindi nila personal na pinaniniwalaan na mangyayari ito sa kanila. Ang tunay na solusyon ay hindi lang ang pagbibigay ng warning tungkol sa specific challenges. Kailangan nating maintindihan kung paano nagpaprocess ang utak ng social media influence at bumuo ng mas magandang mental defenses. Isipin mo ito na parang pagbuo ng immune system para sa isip mo. Tulad ng kung paano natututo ang katawan mo na lumaban sa mga physical viruses, ang utak mo ay pwedeng matutong kumilala at lumaban sa mga panganib na viral trends. Natuklasan ng mga scientists na nag-aaral ng social media influence na mga taong nakakaintindi sa mechanics ng pagkalat ng mga challenges na ito ay mas mababa ang possibility na sumali dito. Para itong pag-alam kung paano gumagana ang magic trick. Kapag nakita mo na ang nasa likod ng kortina, nawawala na ang kapangyarihan ng ilusyon. Ang pag-intindi na ang algorithms ay nagpo-promote lang ng extreme content para sa engagement, hindi para sa safety, ay nakakatulong para masira ang sumpa na ginagawa ng lahat. Ang pinaka-effective na depensa ay pag-recognize na ang true viral spread ay hindi organic. Ito ay engineered para sa engagement. Yung libo-libong likes at shares, kadalasan ay manipulated yan sa mga algorithms na dinesenyo para i-promote ang content na magpapanatili sa atin na manood, kahit ano pang safety implications niyan. Ang perception na kinagawa ng lahat ay kadalasang ilusyon lang na gawa ng selective presentation at algorithmic amplification. Ang kaalaman na ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kapag naiintindihan mo kung paanong sinasamantala ng mga challenges na ito ang basic brain chemistry at social psychology, nawawala na ang hawak nila sa decision making mo. Ang tunay na challenge ay hindi ang paglaban sa peer pressure, kundi ang pagkilala kung kailan artificial na pinapalaki ang pressure na ito ng mga systems na dinesenyo para i-maximize naman ang engagement at any cost. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.